Okay, magandang umaga o magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa aking mga mag-aaral sa grade 7, particular sa Annunciation at sa Immaculate Conception ng grade 7. So bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw na 'to, inaasahan ko kayo na maghahanda ng isang buong papel para sa ating gawain at kinakailangan niyo itong ipasa sa darating na Lunes bago tayo magkaroon ng pagsusulit sa Martes. Uulitin ko, kinakailangan niyong maghanda ng isang buong papel para sa mga gawain at aktibidad na kinakailangan natin para sa aralin na ito. Okay, huwag niyo rin kakalimutan na kinakailangan ninyong mag-comment dito sa video na ito para malaman ko kung sino na yung nakapanood at isama niyo na rin pati ang inyong section para sa record. Okay, bago natin simulan ng aralin na to, gusto ko muna sana na ilarawan lang ninyo ang mga sumusunod. Ibigay lang ninyo yung katangian ng mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Una, ang araw. Anong masasabi mo tungkol sa araw? Mainit ba ito? Malaki? Maliwanag? Depende sa inyo. Pangalawa, buwan. Pangatlo, bituin o mga bituin sa langit. Ngayon, tungkol saan kaya ang ating aralin para sa araw na ito? Tama. Ang ating aralin ay tungkol sa kwento ng araw, ang buwan at ang mga bituin. Pero bago natin ito tuklasin, sa isang buong papel ninyo, maaari mo bang isulat kung naranasan mo na bang gumawa ng isang desisyon na labis mong pinagsisihan sa iyong buhay? Ano kaya ang nangyari sa mga desisyon na iyong ginawa? So, ngayon, ang gusto ko sanang gawin ninyo, class, ay una, buksan ninyo ang inyong libro, tapos basahin ninyo ang kwento ng ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Maaari nyo munang i-post ang video na ito bago ninyo ito basahin, at pagkatapos ay i-play lang ninyo para sa ating susunod na mga diskusyon. Handa na? So, maaari nyo itong i-post, 1, 2, 3. Okay. Ngayon, subukan natin gawin ang mga ito. Una, maaari ka bang gumawa sa iyong isang buong papel o kung hindi kasya, maaaring dalawa, simulan mo sa simula, tapos isulat ninyo ang papataas na aksyon, tapos isulat rin ninyo kung ano ang kasukdulan at hanggang sa pababang aksyon. Isulat ito sa inyong papel at ipasa ito sa Lunes. So, ano kaya nangyari doon sa kwento? So, makinig kayong mabuti para sa aralin na ito. So, mag-aaral tayo ng isang maikling pagkukwento tungkol sa kwento na ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Noong unang panahon, sinasabi na si Bathala ay lumikha ng isang daigdig. Isang madilim na daigdig na kung saan wala pang liwanag sa kalangitan. Mapapansin na wala kang makikita sa kalangitang ito kaya na siya ay nalungkot. Dahil dito, napagpasahan niya na gawin ang araw at magbigay ng kaliwanagan sa buong mundo. Sa liwanag na ito, nagkaroon ng mainit na klima sa ating planeta. Napansin din niya na nag-iisa lang ang buwan, nag-iisa lang ang araw, ang haring araw ay nag-iisa lamang kaya ginawa niya ang buwan at naging magkasama silang dalawa. Labis na nagalak ang araw at ang buwan dahil dito. Nagkaroon ng palagayan sa loob ang dalawa. Ang araw ang namayani sa umaga samantalang ang buwan naman ay ang namayani sa gabi. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagmamahalan sa pagitan ng araw at ng buwan. Naging magkasama silang dalawa at nag-ibigan. Dahil dito, nagbunga ang kanilang pagmamahalang dalawa. Nagkaroon ng anak si buwan kay araw. At mula noon, naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Ngunit, ang araw ay kinakailangang hindi lumapit ng husto sa kanyang anak kasi maaari niyang masunog ang kanyang anak kapag siya ay lumapit dito. Kung kaya naman, napagpasyahan ng araw na magpakalayo-layo muna sa kanyang anak upang maiwasan ang hindi inaasahan na maaaring mangyari sa kanyang anak. Kaso, dumating ang araw na kung saan ang araw ay hindi na napigilan ang kanyang sarili. Dahil dito,
Nung natutulog ang kanyang buwan, tinangka ng araw na halikan ang noo ng kanyang anak. Kahit sandali man lamang ay mahalikan niya ito dahil sa matindi nitong pagnanais na makasama ang kanyang anak na buwan. Subalit, nasunog ang kanyang anak at ang katawan nito ay unti-unting naging abo. Ang ilang mga bahagi ay napunta sa daigdig samantalang ibang bahagi naman ay napunta sa kalangitan. Nalungkot ng husto ang buwan. Malabis na itong nagdalamhati kung kaya naman may mga pagkakataon sa kasalukuyan na ang buwan ay hindi natin nakikita at ito ay madilim. May pagkakataon naman nagbahagya lamang itong maliwanag. Mula noon, hindi nagpakita ang buwan sa daigdig. Labis siyang nalungkot sa mga nangyari. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil na rin siguro sa himala ni Bathala, nakita niya ang kanyang mga anak na nasa langit. Ang mga abo nito ay naging mga bituin. Labis na nagalak ang buwan. At nang tumingin siya sa ibaba, nakita naman niya ang kanyang mga anak na sumaboy sa daigdig na naging mga puno, na naging mga halaman. At ito ay kumikinang tuwing gabi. Labis na nagalak ang buwan. Mula noon, naging masaya na si buwan, gayon din naman si araw. Napagpasyahan nilang dalawa na paghatian ng daigdig at sa mga pagkakataon na kung saan ang buwan ay buo at puting-puti o full moon, makikita natin na ito ay isang masayang buwan na pinagmamasdan ng kanyang mga anak sa lupa. At kapag ito naman ay nakatago sa kalangitan at hindi nakikita, sinasabi na pinagmamasdan naman ng buwan ang kanyang anak sa langit at ito ay ang mga bituin. At yun ang alamat kung bakit nagkaroon ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Tandaan natin, no, bawat liwanag sa kalangitan ay maaari naglalaman ng kwentong higit pa sa ating inaakala. Hindi natin alam kung ano at tungkol saan ang mga ito. Ngayon, kung ikaw si araw, magagawa mo bang piliin ang iyong emosyon para sa kapakanan ng nakararami? Anong paraan o sa anong paraan mo magagawang pigilin ang iyong emosyon? So, maaari itong isulat sa iyong papel. Kung ikaw naman si Buwan, magagawa mo rin bang patawarin ang taong nagkasala sa iyo? Kung mapapansin natin dun sa kwento, nagkaroon sila ng kapatawaran kahit sa hulihan ng kwento. Paano ipinakita ng ating Diyos ang pagpapatawad at pagmamahal niya sa atin bilang kanyang mga nilikha, kagaya ng haring araw at ng buwan? Paano kaya pinatawad ng buwan ang kanyang asawa? Gayon din kaya ang ating Diyos, paano kaya niya ginawang patawarin tayo sa lahat ng mga ginawa nating kasalanan? At sa huli, minahal pa rin niya tayo. Okay? Okay. Ngayon naman, sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga senador ng impeachment trial, gaano kahalaga ang pagkakaunawaan ng bawat isa sa ating mga Pilipino? Hindi ba kung papansin ninyo, mas maganda pa na tayo ay nagkakaisa imbes na nagkakaroon ng partihan sa ating politikal na pagtingin, no? So, ikaw, kung ang tatanungin ko ay ikaw, gaano kahalaga ang pagkakaunawaan sa bawat isa? Di ba pinakita rin to nung buwan at ng araw? Okay, no? So, basahin natin mabuti ito, class. Sabi sa Mateo, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga pagkakasala o nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Dapat matuto tayong magpatawad. Okay? So, sa tingin ko hanggang dito na lamang muna yung ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan at maligayang araw sa lahat. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, class, na mag-like din tayo rito kahit paano. Tapos, i-comment ninyo inyong buong pangalan at ang section ninyo para ma-record ko kayo. Salamat!